Alright. Peaceful, normal, regular day dito sa Bangkirohan Public Market, Davao City, sa may Metro Mercado area. So ito yung section, or ito yung pinaka-portion na kung saan makikita ang napakadaming mga gulay. So yan yung ano dito, galaw ng mga tao. Chill lang. Time check tayo, it's 3:59 or alas 4 ng umaga. So ito na yung pinaka peak hour ng public market namin dito. Yung bibiling ko pipino, pero eto, lakad-lakad marata ng konti. Yung pipino andito lang sa portion na to, sa may pangkalsada. Malinis ang Bangkirohan Public Market namin dito. Maraming tao, maraming natitinda. Pero kita mo, walang mga dugyot. Diba? Hindi dugyot ang lugar, hindi dugyot ang kalsada. So syempre, expected naman kasi kapag kapalengke, may mga dumit kalat talaga yan. Pero i-compare mo sa mga mega cities sa Pilipinas, for example, nasa lugar kayo ng yung lugar. Maka-compare nyo. Malinis na public market na napuntahan ko sa Kasiguran, municipality of Kasiguran, pero hindi natin isama yung yung mga small towns. Ano na lang, yung mga highly urbanized cities, independent component city, and ayun, mga independent component city tsaka highly urbanized city. So yan yung mga nasa 200,000 population. So ibig sabihin maraming tao. Sa napuntahan ko is Naga City. Yung palengke kasi nila parang mall, no? 4th floor, malaki din, malinis, organized. Sa Legazpi City noon malinis. Legazpi City ng Albay, siyang pinakakabisiran ng rehiyon nila, pinakakabisiran ng Bicol region. Andoon yung regional offices. Highly, na rin sila na independent component city na rin ang Legazpi City. So marami din tao. So nung time na mga back in 2009, 2010, 2011, yung mga time na yan, taga Bicol pa ako niyan. I mean, pabalik-balik, no? Nakatira ako ng street 1 year from 2009 and 2010. Tapos 2011 Manila na ako noon. Tapos balik na balik lang ng Bicol, bisita. Okay, so yun, Legazpi City malinis nung time na 2010, 2009. Nitong huli nakabalik ako nitong 2024. Dugyot na. Hindi na ganun kalinis. Pero malinis pa rin naman kumpara sa ibang lugar. Hindi nga talaga kasing linis compare nung mga 10 years ago. Ano pa? So Naga City na lang. Naga City. Iloilo City number 1, top notch yan sila when it comes to cleanliness. So walang question dyan. Panalo yan sila, Iloilo City. Pangatlo, ito Davao City. So number 1 Iloilo City, top 3 tayo. It's Iloilo City, Naga City, and Davao City. Yan po yung mga cleanliness Pero ang Iloilo City kasi hiwa-hiwalay ang palengke nila, no? Hindi gaya dito sa Davao City na hiwa-hiwalay na yung palengke namin. Pero meron talaga kami pinakamalaki, pinakapangunahin, major public market. Pila koy? Asa? Kani? 35, 30 kilo. 30. 30. Kani? Mas mahal. Kay? Masa kalahian? Pag class A, nasa ilasa, mas tamis na. Gani, mas mahal kay tamis. Ang saba? Kuya Slob. Wala liso. Okay. Kani 35 ni dre, kani. 35 lang. Kani apel pa ni 35. Bago namimili ng pipino, hindi ko to pinipili na pag kailangan matigas pa rin dito kasi pag malambot siya para siya na styrofoam. Burag isa na.
Kaya lang guys, upat. Sila? 26. Tsaka safe din dito. Walang ano dito, walang mga nagnanakaw ng mga bag. Yan, sa ibang lugar, Manila yan. Balintawak. Kumulkut market ako. No baliches. Ako. Matagal lang, tinakbo yun. Di ba? Ito nga gasoline station sa Davao, ano yung mga barya nasa ano lang, nasa lamesa lang sa labas, mga pump boy. Anyway, balik ko sa public market ha. So ito, ganda ng ano dito, palengke namin. Malaki. Maraming paninda, mura, masarap, presko, tapos yun nga malinis of course. Ayun, durian. Ang durian, magkano kilo? 50, kalahati. Pang kilo na siya, Koy. Grabe, sarap to. Grabe, 50 ang kilo. Puyat yun. First class. I mean, pinaka ano, premium. Premium puyat. Galing ah. 50 lang. Nice one. Anyway, Bangkirohan Public Market pa rin tayo. Ito yung tsura ng lugar namin. Bangkirohan Public Market, pinakamalaking palengke sa buong Pilipinas. Ito ang linis, no? Walang dugyot. Mga tao busy. Ligtas, no? Safe dito. Oo, yun. Bag ni madam, oh, sa likod, oh. Yan, sa likod bag niya. Hindi man lang siya takot na matukutan sa kuya, for example. Yung naka, ano, di ba? Nice one. Sa mga tao dito, bukod sa mag-i-enjoy sa sobrang daming mapagpipili ang mga gulay, prutas, mag-i-enjoy din sila dito na mamasyal kasi may mga pagkain, di mga kakanin, ganyan. Basta presko mga pagkain dito, gulay, ganyan, yung mga pabilihin. Tapos yun na nga malinis. Hindi ka matakot na baka makaapak ka ng iats. Oo. Tapos, basta hindi dugyot, ang ganda, ang galing, nakakatuwa. Proud ako no, taga Davao dahil dyan. Hindi naman ganun kabilis lang na naipatupad ang cleanliness next to godliness dito sa Davao City, pero ibig sabihin na maintain, no? Galing. Ayan lang siguro ang ano natin vlog for this video. Thank you for watching. I have to say bye bye and ingat sa kayong lahat dyan. So syempre sana all Davao. So kaya naman maging kagaya sa Davao City ang patakaran, yung ordinansa, may papatupad talaga, may pangil, may pinambatas dito. So yun nga, sabi nga ni Binay, mayaman ang Makati. Sana buong Pilipinas kagaya ng Makati, parang ganun, kaya iboto sa presidente. Yan, hindi nanalo kasi marami para ding anomalya. Kaya nung sa panahon ni Duterte, sabi nila sana kagaya sa Davao ang buong Pilipinas. Ayun, naging presidente si Digong. Yun nga, daming mga nanlaban, patay tuloy, no? So daming mga nanahimik, tumahimik yung bansa noon ha, nung time ni Digong. Kasi naman, yan na nga, nanlaban, patay, mahimik, takot yung mga drugista, yung mga addict talaga. Payapa ang mga tao maglakad sa kalsada. Nakalimutan akong bumili ng lemon. Lemon dam. Ay. Pat lang.